1 bilyong piso umano ang handang ipansuhol ng isang kontraktor at isa pang kontratista kaugnay ng investigasyon sa flood control projects. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, alok umano yan sa kanya at sa kapatid niya na si Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Nakatutok si JP Soriano. Hindi lang minsan, kundi 2 beses daw silang tinangkang suhulan ng ilang contractor sa sangkot sa maanumalyang flood control projects ang magkapatid na sina Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla at DILG Secretary John Vic Remulla. Sa isang press conference kanina, sinabi ni Secretary John Vic, aabot sa 2 bilyong piso ang iniaalok sa kanila. Nauna yung contractor, pangalawa yung contractor. Nagparating sa aming mutual na kaibigan na kung pwedeng tulungan at may, again, 1 billion na naman ang ino-offer sa amin magkapatid. Agad daw niyang isinumbong ang pagtatangka kay Pangulong Bongbong Marcos. Bawat subok na suhulan ako, nire-report ko kagad sa Pangulo to. Refused po both times. Hindi kami papayag, hindi ko kami magpapabili. Ayon naman kay Ombudsman Boying Remulla, hindi siya ang direktang kinausap ng sinasabi ng kapatid na nagtangkang manuhol. Walang direct offer Walang direct offer talaga. Pero yung hint na yon, matibay na hint sana. Kaya lang, wala talagang koleksyon na pwede itahi. Parang mahihirapan din tayo prove ang kaso. Ang lesson natin dito, para itong flood control... Gayunman, sinabihan na raw niya ang kapatid na wag nang magpatumpik-tumpik pa kapag may ganyang uri ng pagtatangka. Kung talaga mayroong direct connection, arrestuhin mo na. Kasi ano na yan, bribery na yan Corruption of public officers yan. Sa gitna ng tangkang panunuhol na ito, Tomorrow we're filing a case, Sandigan Bayan. Tomorrow or Monday, we're filing a case, Sandigan Bayan. Ano na to? Dire-diretso na to. ayaw pang idetalye ni Ombudsman Remulla kung sino ang kakasuhan, pero may kinalaman pa rin daw ito sa maanumalyang flood control projects. Tinanong din si Ombudsman Remulla tungkol kay dating House Speaker Martin Romualdez at posibleng koneksyon niya sa mga diskaya. We're deeply into the investigation of former Speaker Martin Romualdez, and he will get more news next week. Kinukuha pa namin ang reaksyon ni Congressman Romualdez pero nauna nang itinanggi ng kanyang abogado na may transaksyon ang dating speaker sa mag-asawang diskaya. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Personal na nakiramay si Pangulong Bongbong Marcos sa mga nawalan ng mahal sa buhay dahil sa pagguho ng landfill sa Cebu City. Bukod sa tulong, nangako rin siyang may pananagutin sa insidente. Nakatutok si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Let us take a moment of silence for the victims of the... Saglit na katahimikan ang alay sa pagtitipong dinaluhan ni Pangulong Bongbong Marcos sa Balamban, Cebu para sa mga pumanaw sa pagguho ng basura sa Binaliw Landfill sa Cebu City. Tiniyak ng Pangulo ang transparency at pagpapanagot kaugnay ng trash light noong Enero 8. Gayon din ang pagtulong sa mga naulila. The government is taking all necessary measures to ensure safety, transparency, accountability, and compassionate assistance. Burial support and other forms of aid are now being directed to those who have been affected by this tragedy. Hanggang kanina ay di na bababa sa 25 ang nasawi. 11 naman ang hinahanap sa nagpapatuloy na search, rescue and retrieval operations ng Cebu City LGU and rescuers sa Ground Zero. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Alan Domingo, nakatutok 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Rumagasa ang takot sa isang selebrasyon na dinao sa ilalim ng isang tulay sa Leyte. Ang tubig kasi sa ilog kung saan sila nagsasalo-salo, biglang tumaas. Umapaw ang tuwa ng mga taga-Barugo sa Leyte dahil sa bagong tayong tulay na ito. Guys, so ready na po tayo mamaya. Para ipagdiwang ang ribbon cutting at blessing ng tulay, pati ng kaarawan ng kanilang alkalde. Si Mayor nagpapiging. At ang setup sa ilalim daw mismo ng bago nilang tulay. Katapos mag-blessing, nagkayayaan sila doon sa baba. Pero kanilang masayang salo-salo na antala ng biglang.
Biglang baha dito. Rumagasa ang tubig sa ilog. Talagang bumulusok yung baha. Ang mga silya at mesa, inanod. Nagpanik yung mga tao para na umakyat doon sa taas. Ang mga naiwan sa baba, agad naman daw sinakluluhan na naka-standby na rescue team. Pagkatapos po nung nailigtas ng mga tao na naiakyat doon sa taas, so okay naman po, walang nasaktan, walang nalunod. Pero bakit nga ba biglang rumagasa ang tubig sa ilog? Mainit ang panahon na yon, paunti-unti lang yung ulan niya. Ayon sa otoridad, ang nangyayaring flash flood sa Barugo, dulot daw ng pag-ulan sa kabundukan na epekto ng shear line. Hindi sila nakaka-experience ng pag-ulan. Subalit yung mga ibang sections po ng watershed, nakakatanggap po ito ng pag-ulan. Sa isang river basin, merong tinatawag na upstream area. Kapag umulan, ang tubig ay mapupunta sa ilog and then dadaloy ito pababa. Yung nangyari po dito sa Leyte, posible na kahit hindi umuulan doon sa downstream area, kapag umuulan doon sa upstream most part ng watershed, posible po magkaroon po ng pagbaha. Sa isa namang Facebook post, nilinaw ng LGU ng Barugo kung bakit nila napiling mag-organisa ng salo-salo sa ilalim ng tulay. Ginawa ang selebrasyon doon dahil ito ang angkop at kaaya-ayang lugar. Mababaw ang tubig, presko at masarap magpahinga sa ilalim ng tulay. Nanghingi na rin sila ng paumanhin at pag-unawa sa insidente at nakiusap na tigilan ang pagpapakalat ng maling impormasyon online. Kumpara sa normal na baha, mas mabilis umangat ang level ng tubig kapag may flash flood, kaya lubahay itong delikado. Ano ba ang early warning sign para malaman kung may nagbabadyang flash flood? Kuya Game, ano na? Kabilang sa early sign o senyales na may nagbabadyang flash flood ay ang pagdilim ng kalangitan at pagbuhos ng ulan. Hudyat na ito para umahon o lumayo sa tubig. Pangalawa, pag may debris ng inaanod sa tubig gaya ng sanga, kahoy o basura. Pangatlo, kapag nag-iba na ang kulay ng tubig. Senyales ito na may tumataas na water level. At sa ibang lugar tulad ng malapit sa mga dam, nagpapatunog ang autoridad ng alarms bilang hudyat na magpapalabas sila ng tubig. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Truly at peace at blooming pa si Carla Abellana ngayong happily married na siya sa kanyang first love. Pero bago naganap ang palitan ng I do's, paano nga ba na-pop ang question kay Carla? Makichika kay Aubrey Carampel. May mga kasabihang, love comes when you least expect it, at love is sweeter the second time around. Patunay raw sa mga kasabihang ito, si kapuso actress Carla Abellana na happily married sa kanyang first love and now hubby na si Dr. Reginald Santos. Matapos mag-fail ng kanyang first marriage, umabot si Carla sa point na halos sukuan na ang pag-ibig at di na rin daw siya naniniwala na may forever. Hindi ko pinagdasal na, sana may mamita ko ulit or sana ma-in love ako ulit, sana ikasal ako ulit. Walang ganung prayers. Talagang nag-surrender lang ako kay Lord kung anong plan niya sa buhay ko, tatanggapin ko, whether mag-focus na lang ba ako sa career ko for the rest of my life or i-consider ko, di ba, yung pag-aasawa at pagkakaroon ng sariling pamilya. So wala akong mga pinray na gano'n na specific. More of talagang surrendering na lang. Sa aking panayam, ikinuwento ni Carla ang isa sa kanilang pinakakilig moment, ang araw na nag-propose sa kanya si Doc Reg. Nangyari raw ito sa mismong araw ng kanyang birthday noong June 12, 2025, habang nagbabakasyon sila sa Tokyo, Japan. Punta kami ng Shibuya Sky. So ano siya, na-stress siya noon. Parang hindi siya mapakali kasi hinahabol niya yung oras ng sunset, sa magandang view sa Shibuya Sky, mga ganung bagay na hindi ko naman din naiintindihan. Ba't kaya sobrang nasi-stress siya? Yung pala kasi nga magpo-propose na siya. And fast forward to December 27, 2025, nagpalitan ng I do's sina Carla at Doc Reg sa isang private ceremony sa Alfonso, Cavite. Pinag-usapan ng wedding, lalo na ang look ni Carla na larawan ng isang beautiful and glowing bride. Mukha daw Mama Mary. So siguro dahil kita at peace yung tao, 'di ba?
Sabi nga nila, pag ganyan, tama yung timing, nasa tamang tao ka, yung mga ganung bagay, nakikita nga daw yun sa, sa mukha or sa itsura. So, tama lang din yun. Kasi kung ano yung nakita nila, kumbaga sa loob, mas mas peaceful pa, mas masaya pa. Ine-enjoy nga raw nila ngayon ang time nila as newlyweds and as a doctor's wife. Dahil napaka non-showbiz niya, very professional talaga. Pag nakikita niyo yan siya na, let's say, nasa trabaho or what, parang ma-intimidate pa nga kayo kasi ang serious niya eh. Very strict na tao, very professional, very serious. So ikaw naman parang, serious ka din, di ba? Makikinig ka talaga. Priority raw nila ngayon to start their own family. Pero anytime, ay ready na raw si Carla na magbalik trabaho dahil very supportive ang kanyang husband sa kanyang showbiz career. Alam niyang masaya ako sa work ko. Alam niyang sobrang importante sa akin ang work ko. So any support naman na kailangan, ibibigay nun, definitely. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Sinampahan ng patong-patong na reklamo sina Executive Secretary Ralph Recto at dating PhilHealth President at CEO na si Emmanuel Ledesma. Reklamong plunder, technical malversation, graft at iba pang reklamong administratibo ang inihain sa Office of the Ombudsman ng isang grupo ng mga doktor, abogado at iba pang healthcare worker. Nag-ugat ang kanilang reklamo sa iligal umanong paglipat ng 60 billion pesos mula sa PhilHealth reserves sa National Treasury. Ito na ang ikalawang plunder complaint kaugnay ng issue laban kina Recto na dating Finance Secretary at kay Ledesma. Ayon kay Recto, iginagalang niya ang karapatan ng sinumang grupo na magsampa ng reklamo pero natugunan na raw ng Supreme Court ang isyung ito at tumugon na rin ang gobyerno sa mga iniutos ng korte. Dagdag niya, walang pwedeng criminal liability na ikaso sa kanya dahil in good faith naman daw ang aksyon niya at alinsunod din sa mandatong galing sa Kongreso. Tiniyak naman ng Ombudsman na susuriin nilang mabuti ang reklamo ng grupo. Sinisikap naming makuha ang panig ni Ledesma. Kampante ang DILG na may babalik sa bansa si dating Public Works Secretary Manny Bonoan na ayon sa Ombudsman ay overstaying na sa Amerika. Umaasa rin ang Senado na sisipot siya sa pagdinig sa Lunes. Nakatutok si Mav Gonzales. Nobyembre pa nag-Amerika si dating Public Works Secretary Manny Bonoan para samahan umanong magpa-opera roon ang kanyang may bahay. Pero hindi pa rin siya nagbabalik kahit dapat ay nakauwi na noong December 17 ayon sa Bureau of Immigration. Upon verification po, wala pa po tayo nakikita na arrival ni former Secretary Manuel Bonoan. Mula po nung umalis siya, ang kanyang ginamit na pasaporte ay Philippine passport. Ayon sa Department of Justice, nagpasabi naman ang abogado ni Bonoan na hindi siya makakauwi gaya ng ipinangako. Officially, before Christmas, the lawyer of Secretary Bonoan wrote me, email, informing na hindi siya makakauwi as earlier promised, kasi nagkaroon ng some issue yung sa operation nung sa wife niya. Sa ngayon, hinihintay pa ng kagawaran ng ilang impormasyong hiningi nito sa abogado ni Bonoan. Kailan siya babalik? At pangalawa, I need information as to yung mga kamag-anak mo na tinitigilan mo dyan sa US at saan. Overstaying na si Bonoan sa Amerika ayon sa Ombudsman. Kung na-monitor tayo ng US Embassy o ng American na State Department, overstaying na si Manny Bonoan. They can actually send him home already. They can actually deport him already. Kahit nag-apply siya ng extension of stay, pag hindi ginagrant yan, technically pwede siya pong sipain pa uwi rito. Gayunman, hindi nababahala ang Department of the Interior and Local Government o DILG. Kahit wala namang warat, makukuha namin siya doon sa Amerika. Dahil may extradition po tayo. Isasabpina na rin ng Senate Blue Ribbon Committee si Bonoan matapos hindi sumipot nung nakaraang pagdinig. May idea naman kami, yung authorities, kung nasaan siya doon. And minomonitor naman siya ng ating embahada ron. Ipapadala namin siya ng subpina. At siyempre, hindi siya makakarating, makokontempt siya at pa-issuean din namin ng warrant. We can request the proper authorities para maibalik siya sa Pilipinas.
In-implicate na sila ni Bernardo na tumatanggap siya, binadalan siya ng 1 billion pesos. Minor lang itong pag-cover up niya sa complicity o sa criminal case o cases na haharapin niya. Nauna nang sinabi ni Committee Chairman Senador Ping Lacson na noong 2025, umabot umano sa 30.5 billion pesos ang allocable ni Bonoan sa national budget. Dagdag pa ni Lacson, sinadya ni Bonoan na magbigay ng mali-maling coordinates ng flood control project sa Malacanang. Inaayos na anya ito ngayon ng Department of Public Works and Highways at isa ito sa mga isyong lilinawin sa pagdinig ng Blue Ribbon sa Lunes. Hinihinga namin ng tugon si Bonoan pero wala pa siyang sagot. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Nadamay ang ilang sensitibong dokumento sa sunog sa opisina ng DPWH Cordillera Regional Office sa Baguio City. Nakatutok si Oscar Oida. Alas 5:30 ng hapon kahapon, nasunog ang bahagi ng DPWH Cordillera Regional Office sa Baguio City. Bantay sarado ngayon ng Baguio City Police ang gusali at walang pinapapasok sa nasunog na bahagi. Kahit pa si DPWH Assistant Secretary for Regional Operations for Luzon, Romel Telio. Sabi ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong, utos daw ito mismo ni DPWH Secretary Vince Dizon. Nagbigay siya ng instruction na ituloy-tuloy lang yung pag-secure dun sa site at walang papapasukin. So 24/7, pinagbabawal namin anybody, pati mga DPWH personnel na pumasok doon sa site na yon. While ongoing yung ating investigation. Scene of the crime investigation. Ayon kay Magalong, may nakita ang mga saksi na nag-spark sa posting malapit sa gusali. Kasunod niyan, nagka-fluctuation ng kuryente at saka nangamoy. Ang sabi po sa initial report ay Financial Management Records Office yung pinagmula ng sunog. Tama po? Ang report naman is stock room. May mga nakalap ng ebidensya ang Bureau of Fire Protection, Central Office ng BFP ang mamumuno sa investigasyon na posibleng tumagal ng 5 araw. Pero batay sa paunang investigasyon ng BFP Baguio, ang bodega ng Financial Management Records ang nasunog. Nagkuha tayo ng samples and evidence for laboratory testing sa ipapadala po nila ngayon sa National Headquarters for verification po. Ayon sa isa sa mga investigador ng BFP, nadamay ang isang malaking vault na naglalaman umano ng mga masiselang dokumento ng ahensya. Fireproof ang nasabing vault, kaya ligtas daw ang laman nito na pawang mga duplicate copy ng mga dokumentong naisumite na sa Commission on Audit. Pero sabi ni Magalong, may mga sensitibong dokumento ring nasunog. Siguro it will take about 5 days. Siguro by Monday, magkakaroon na talaga ng linaw kung ano talaga nangyari. Sinusubukan namin kunan ng pahayag ang DPWH pero wala pa silang tugon sa ngayon. Pero batay sa nauna nilang pahayag, nakikipag-ugnayan ang ahensya sa BFP at sa Baguio City LGU para sa investigasyon. Wala ring nasaktang empleyado ng DPWH. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Back to reality, nasa set ng Never Say Die ang Kapuso stars na sina Jillian Ward at David Licauco. Di naman kayo sila nahirapan lalo't kakagaling lang nila sa mahaba-habang holiday break. Makichika kay Aubrey Carampel. Ang sinusugal na nga yung buhay nila? Recharged and ready for more intense scenes ang Never Say Die stars na sina Jillian Ward at David Licauco sa kanilang pagbabalik sa set ng upcoming Kapuso Prime Series. Dahil daw sa holiday break ay nagkaroon sila ng quality time with their families. Nakapagbakasyon ako ng saglit. Siyempre, I'm very happy kasi I spent the holidays with my family. Siyempre, all throughout the year, last year, I was working. And ayun, I got a proper recharge for this year. So, ngayon, ready na tayo magtrabaho ulit. Di na nga raw sila nahirapan to get back into their characters, lalo at na-establish na nila ang kanilang chemistry. I think naging mas close na rin kami ng mga cast, ayun din, mas may chemistry na rin yung mga characters naming lahat. Kapag nasa eksena kami, mas nafe-feel na po talaga namin yung mga characters namin. Si David naman, mas lalo nga raw na-challenge kapag ka-eksena na ang ilang veteran stars. Si Miss Gina Alahar, maka-arte ko yung ganun level.
I was learning a lot. Para ko siyang mom. Parang I feel na she cares about me, ganyan. And also, of course, si Jillian, si Jean, si Jisoo, and si Rahil. Always fun to work with them kasi they're the young ones. And I'm used to working with sina Dennis na medyo mas seryoso and mature, diba? Pero kahit nag-break sa taping, di naman daw tumigil si Jillian sa kanyang training para paghandaan pa ang mas matitinding fight scenes. Kita naman daw sa teaser ang ilan sa kanilang maaaksyong eksena. Ang peg nga raw ni Jillian sa kanyang karakter na si Joey. Gusto ko lang na-feel na parang nasa loob ako ng isang anime world at isa akong action star. Isa namang investigative journalist and vlogger ang role ni David. So, wala talaga akong prompter. I had to memorize everything, and I think I feel like it's not acting anymore dahil sa acting usually may kausap ka, meron kang emotion sa pinanggagalingan, but they wanted na yung pananalita ko dito dire-diretso. So definitely challenging. Bukod sa action-packed at magandang storyline, sumasalamin din daw ang kwento ng Never Say Die sa tunay na nangyayari sa ating lipunan. Hindi lang siya basta action. Meron siyang purpose, meron siyang meaning. Kumbaga, action siya na show with a purpose. I think it's nice to be part of a teleserye na binibigyan ka ng awareness. Nagbibigay tayo ng awareness sa mga manonood, sa mga kapuso natin. Dahil syempre, kailangan nilang malaman yung mga nangyayari, di ba? And as an actor, kailangan mong gawin yung best mo dahil it's more than just entertainment. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings.